Hello, good morning. This is Flori. Welcome back to my channel. Our video for today is about propagating. But before we proceed, ako ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga nagsusubaybay sa aking mga video. Sa mga followers, sa mga viewers, sa mga relatives, sa mga friends, sa mga non-followers. Daghang salamat sa inyo na tanan. At sa mga bago pa sa akong channel na hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo at huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment at i-click ang bell button para ma-notify ko kayo sa aking mga sunod-sunod na mga video. Tara na! So, okay guys. So, ito ang aking plant na tinatawag siya na lady plant or pistil plant or Rapis exhale. So, Rapis exhale ang kanyang scientific name. Ito ay isang ornamental plant. So, paano ko mag-propagate? Paano ko i-propagate? So, tingnan nyo ang aking Rapis excelsa na plant. So, maganda, no? Maganda ang kanyang mga dahon. So, ito pala ay isang variegated na Rapis. So, tingnan natin. So, ito ang aking ito ang una kong tanim. So, meron na siyang saha. So, ang kanyang saha ay atin ang i-separate sa kanya para magkaroon na naman tayo ng ibang tanim, no? So, ganito ang aking ginagawa. So, alam nyo guys, itong tanim na ito, kailangan niya na ang soil na ating gagamitin ay will drain soil, no? Will drain soil para pagbigay natin ng soil sa kanya ay madali lang na mag-drain at bigyan natin siya ng tubig bawat 1,000. Huwag natin siyang palaging bigyan ng tubig para hindi malanta ang kanyang mga ugat. So, ganito na guys. Pakita ko sa inyo kung paano ko i-propagate ang aking Rapis excelsa or lady plant or pistil plant. Yan ang tawag sa kanya. So, ito nga pala guys ang aking bilang soil sa kanya. No? So, ito. Nilagyan ko ng mga coconut husk kasi itong coconut husk ay makatulong sa kanya kung hindi natin siya mabigyan ng tubig kasi ito ay tumutulong sa kanya na hindi madaling ma-dry ang kanyang tubig, no, sa kanyang soil. So, kunin muna natin. So guys, so itong isang saha malaki na. So, mayroon na namang isa guys. Mayroon na namang isa. So, kunin natin itong malaki para ilipat natin sa ibang pot. So, kunin natin siya sa pag-propagate guys. Kunin natin siya sa pot natin na taniman natin para makuha natin ang kanyang saha, no? So, para makuha ang kanyang saha. Mag-ingat tayo guys kasi mayroong bagong saha na lumalabas sa
sa kanyang, sa mother, no? Sa mother plant. So, ito na. So, ganito na. So, itong kanyang mga ugat lumalabas na dito sa ilalim ng pan, no? So, ito na. O, yan. So, no. Ay, nako. Merong ano, guys. Merong malaking worm dito na nakatira sa kanyang pag. Oh, no. Takot ako, guys. Yan, oh. Hee! Oh. Ay, naku, matakot talaga ako ng, makakita ako ng malaking, guys. Wati yan, wati. So, wati ang tawag dyan sa, sa worm na yan. So, kuha muna tayo guys ng itong rice husk guys. Kasi nalalanta na yung nilagay ko sa ilalim ng pot na ito. So ang ginawa ko guys, nilagyan ko ng ganito kasi madaling mag-drain ang water. No, lagyan muna natin ng itong rice, coconut husk para hindi mahulog ang mga rice husk na ilagay natin sa ilalim ng pot. So yan lang, ilagyan natin bago natin lagyan ng rice husk. Ito ang rice husk natin. Ilagay natin sa ilalim para madali lang na mag-drain ang ating water. So, ito na. So, yan. So, meron ng isang saha na naman, guys. At ito namang ating, ipropagate, ay meron palang dalawang saha na lumalabas sa kanya. So, hanapin natin kung saan siya nakakonek para, naku guys, umuulan na. Nag-ulan. So, sorry guys, naputol ang ating pag-propagate. Hi! Umuulan sa labas. Kaya, nag-transfer tayo dito sa tindahan. So, ito na guys. Patuloy natin, no? So, hanapin natin kung saan siya nakakunik, no? Hanapin natin kung saan nakakunik itong ating kunin na saha. So, ito siguro guys, malaking ugat. Putulin natin. Yan na. So, yan talaga guys. So, ingat tayo para hindi maputol ang iyang mga ugat guys. No? Yan na guys. So, ito na ang isa natin. Ito ang kanyang saha. Pero, naapoy duha ka buok saha na mo labas, guys. So, itong isa naman, itong mother, may isang saha na dito sa ilalim. Ito, guys. Pero, napunta sa ilalim. At, ito, merong isa. So, tanim na natin, guys. Huwag kayong mag-alala, guys, kung lahat na soil ay na kuha. Pero dito, meron lang naman siyang mga daming gamot. Madali lang siya na mabuhay, guys. Alagaan lang. Pero ito, bago pa natin siya itanim, huwag natin ilagay sa direct ng sunlight. Hintayin natin na parang buhay na siya, naka-recover na.
So, ito ay pwede sa direct sunlight, guys. Mas gusto niya na direct siya sa sunlight. Lumalabas ang kanyang mga variegated na leaves. So, ito na. Tanim na natin. So, ito. So, lagyan muna natin ng ano, guys. Rice husk itong soil kasi ano na, wala na, guys. At saka itong ano, ito namang soil na ito, guys. Kasi may ano ito, may itin ng manok, no? May itin ng manok para fertilizer sa kanya, no? So, ito ang fertilizer na may iting manok. Soil, garden soil na may iti sa manok, no? Iti sa manok. Then, i-mix natin dito para ang soil niya ay will drain soil na. So, dahil sa ano, sa rice husk na i-mix natin, so, ang soil niya ay maging will drain soil na, no? Kasi, mas gusto niya na ang kanyang soil ay well drained soil. Oh, yan. Mix natin bago natin ilagay sa pot. Kasi yung una, guys, yung unang nilagay ko ay naging soil na, guys. Kasi yung ano, rice husk ay naging soil na. No, nalalanta na siya. So, ito na. Yan na. Lagay na natin dito sa pot. Yan. Bago natin siya tanim. Yan. So, yan na, guys. Madali lang itong mabuhay. Basta, alagaan lang natin ng mabuti. So, remember, guys, huwag muna ilagay sa mainit na, napakainit na lugar, no? Ilagay muna natin sa shaded na area para makarecover ang plant, no? So, ito na. Para makarecover ang ating plant. So, mayroon na pala siyang dalawang saha, guys, na coming. Meron na siyang dalawang saha na coming. So, ito na. Yan na. So, tapos na, guys. Meron na tayong isang lady plant. So, huwag kalimutan to, guys. Ito ay makatulong din sa kanya. So, ilagay natin dito. Makatulong ang eggshell, guys. Makakuha siya ng ano. At pagkatapos ay lagyan natin ng coconut husk sa ibabaw niya. Yan ang ginagawa ko, guys. Kasi itong coconut husk makatulong din sa kanya. Kasi hindi madaling ma-dry itong coconut husk, no? Ang soil, kahit na-dry na, pero meron pang makapagbigay sa kanya ng water dahil dito sa coconut husk, no? So, yan na. Lumalabas ang dalawang saha. So, mayroon na tayong 5, 2, may 4 o 6. Meron na tayong 6. Pag lumalaki na tong mga saha niya, guys. No? So, yan na. Yan na ang ating lady plant.
Pistil plant or Rapis excelsa. Yan. So, meron na tayong isa. Then, ano guys, huwag nating kalimutan itong isa naman nating mother plant. Kailangan itanim natin. So, yan. Kuha naman tayo ng rice husk para ma-well drain ang kanyang soil. So, ito ang ating pot. Lagyan muna natin ng coconut husk yung ilalim para hindi mahulog ang mga rice husk guys nga atong gibutang. Kay para mas madali siyang mag-drain, no? Madaling mag-drain. So, ito na guys. Nilagyan na natin sa ilalim. Yan. Bago natin lagyan ng soil na may halong chicken manure, no? Chicken manure at saka so ito na guys. Lagay na natin ang ating mother plant, no? Ito ang ating mother plant. Yan. Merong dalawang saha din guys na malapit ng lumalabas. So, ito. So, madali lang siya guys na itanim guys. Pero, ano lang, kailangan lang pag-propagate ninyo ay kailangan may maraming gamot na dala ang saha para madali lang siya na maka-survive, no? Madali lang siyang mabuhay. So, kailangan ng gamot, na dalhin ang mga gamot, no? Kailangan na ang gamot ay marami. So, kulang ang ating soil. So, dagdagan natin. O, yan. So, madali lang to guys. Pero, ang lang, kailangan dala ang kanyang mga gamot. So, yan na guys. Tapos na tayo. So, dalawa na ang ating Rapis excelsa na variegated. No? So, maganda siya guys. Pwede siya sa indoor. Pwede rin siya sa outdoor. Yan na guys. Oh, yan na. So, lagyan na naman natin ng itong rice husk. Parang lamig-lamig lang ang kanyang mga sa ilalim ng kanyang punuan, no? Dili nga makuan ng mamala, dili nga mala ang soil kay muhatag daanig soil niya guys kausara sa kasimana or ulato nato nga mamala ang iyahang soil kay malata ang mga gamot nani guys na aning atong Rapis excelsa kung kanunay nato siya nga hatagan o tubig, no? So yan lang guys ang ma-share ko sa inyo
tungkol sa aking Rapis excelsa na tanim. So, yan. Nilagyan natin ng eggshell para ang eggshell, guys, ay malaking maitutulong sa kanya. Yan. So, meron na siyang fertilizer. Meron na siyang eggshell at saka yung chicken manure. So guys, hanggang dito na lang tayo. At hanggang sa susunod ng aking mga video. So, thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.